Saan ka pupunta? Bakit dala mo mga damit mo? Galit na tanong ni Alexander nang makita ang kanyang asawa na may dala na namang mga bag ng damit. Ang totoo, hindi naman ito ang unang beses na nag-alsa balutan nito kaya parang alam na rin niya ang gagawin nito. Aalis na ako, Alexander. Hindi ko na kayang manatili pa sa relasyon na to. Ayoko na. Umiiyak na sabi ni Sandra. Bakit? Ginawa kong lahat para sa'yo. Pinatawad nga kita kahit paulit-ulit mo ako niloloko. Tinanggap at minahal ko ang anak mo. Sa ibang lalaki na, parang anak ko na rin siya. Hindi kita pinilit, kaya huwag mong isumbat sa akin yan. Ikaw ang nagkusa na tanggapin ng bata. Bulalas ni Sandra. Hindi ko isinusumbat. Pero bakit kailangan mo akong iwan? Pati ang mga anak natin iiwan mo. Napakahirap ng buhay natin, Alexander. Mahirap pa tayo sa daga. Hanggang kailan ko yun kailangang tiisin? Pero ginagawa kong lahat ng kaya ko. May nakilala kong tao na tunay na magmamahal at mag-aalaga sa akin. Kaya niya ibigay lahat ng pangangailangan ko. Mahal ko na si Jeff. Mahal rin niya ako at kaya niya akong gawing prinsesa. Ibinibigay niya lahat ng gusto at deserve ko sa buhay. Hindi katulad mo. Puro paghihirap at pagtitiis lamang nararanasan ko sa ilang taon natin pagsasama. Nagsisikap naman ako, Sandra. Maibibigay ko rin naman sa'yo ang mga gusto mo. Kailan pa? Ang tagal mo nang sinasabi niyan. Wala namang nangyayari. Sandra naman, huwag mong gawin to sa akin. Sa amin ng mga bata. Paano na lamang sila kung wala silang ina? Giit pa ni Alexander. Palang araw, maintindihan din nila ako. Hindi na nagpapigil pa si Sandra. Dinala nito lahat ng gamit nito pero iniwan nito ang kanyang mga anak sa kanyang asawa na si Alexander. 8 taon ng kasal si Sandra at Alexander pero hindi na mabilang sa daliri kung ilang beses nang nagloko si Sandra. Maganda ito pero ambisyosa at makasarili. Mahal na mahal lamang siya ni Alexander kaya nagtitiis ito sa kanyang ugali. Iyak nang iyak si Alexander sa magdamag. Naawa siya sa kanyang sarili dahil ibinigay niya ang lahat sa babaeng pinakamamahal niya pero iniwan pa rin siya nito. Nang umaga na magising ang mga bata ay agad nilang hinanap ang kanilang ina. Tay, nasan po si nanay? Bakit wala na po mga damit niya sa cabinet niya? Tanong ni Tony, ang anak ni Sandra sa ibang lalaki. Ang totoo, dati na ring nagloko si Sandra. Nagkaroon ito ng lalaki pero hindi ito pinanagutan ng mabuntis ito. Dahil sa tindi ng pagmamahal ni Alexander ay tinanggap pa rin niya si Sandra. Pinatawad niya ito at inangkin niya na parang totoo niyang anak ang anak nito na si Tony. Umalis na ang inyong ina. Sumama na siya sa ibang lalaki. Isang mayaman na kayang ibigay lahat ng luho niya. Pagtatapat ni Alexander. Ano na po tayo, tay? Umiiyak na tanong ni Angela, ang anak nila ni Sandra. Huwag kayong mag-alala mga anak. Andito naman ako. Hindi ko kayo pababayaan. Gagawin ko lahat para mapasaya kayo at mabigyan ng magandang buhay. Nagsumikap naman si Alexander. Lahat ng trabaho ay kanyang pinasok para lamang mabuhay ang kanyang mga anak. Naisipan niyang magtinda ng pares. Marunong magluto si Alexander kaya't naisipan niyang ito na munang magiging hanap buhay niya. Pumwesto siya sa harap ng kanilang bahay para nababantayan pa rin niya ang mga bata. Isang araw na galing siya sa pamamalengke ay may nadaanan siyang isang magarang kotse na naflatan ng gulong. Nakamasid lamang siya sa kotse at napansin niyang may bumaba mula sa kotse na isang babaeng maganda at mukhang mayaman. Nakita niyang problemado ito at tila hindi naman marunong magpalit ng gulong. Naawa siya kaya kahit nagmamadali ay nilapitan niya ito. Miss, okay ka lang ba? Tanong ni Alexander habang buhat ang kanyang mga pinamili. Naflatan po ako ng gulong at hindi naman ako marunong magpalit. Tinatawagan ko ng aking assistant pero tulog pa ata to. Paliwanag ng babae na halos maiyak na. Tutulungan na lang po kita. Mabilis lang to. Nasaan po ba magamit mo pang palit ng gulong? Nakangiting tanong ni Alexander. Nasa compartment po. Kinuha ni Alexander ang mga gamit at tinulungan ng babae magpalit ng gulong. Mabilis ding napalitan ng gulong at nagpaalam na si Alexander. Ayos na yan, ma'am. Ingat na lang po kayo. Nakangiting sabi ni Alexander. Kumuha si Caroline ng pera sa kanyang wallet at iniabot yon kay Alexander.
Ito po, pang merienda. Nakangiting sabi ni Caroline at iniaabot ng 1,000 piso kay Alexander. Naku, wag na po. Madali lang naman ang magpalit ng gulong. Ang totoo, malaking bagay para kay Alexander ang iniaabot na pera ng babae pero ayaw naman niyang magsamantala sa taong nangangailangan ng tulong kaya tinanggihan niya ang pera. Hindi ako marunong magpalit ng gulong at hindi ko alam kung paano mangyari sa akin kung hindi niyo ako tinulungan. Kaya tanggapin niyo na po to bilang pasasalamat. Ayos lang, wag na po. Hindi naman ako naabala. Muling tumanggi si Alexander. Pero naabala ko kayo. Pagpupumilit ni Caroline na hawak pa rin ang pera at pilit binibigay kay Alexander. Alam mo ma'am, dapat talaga nagtutulungan ng mga tao na kahit wala nang kapalit. Mag-ingat na lang ho kayo. Huwag na ho kayong mahiya. Inabutan na lamang ni Caroline ng calling card sa Alexander. Kung talaga hong ayaw niyong tumanggap ng pera ay ito na lang ang calling card ko. Kung may kailangan kayo ay tawagan niyo lang ho ako. Anak ko, maraming salamat ho ma'am. Kinuha ni Alexander ang calling card at iniligay yon sa kanyang wallet. Ano ba yung mga dala niyo? Tanong ni Caroline sabay turo sa mga bayong na dala ni Alexander. Mga sangkap po sa pares at pork chop yan. Nagtitinda ho kasi ako ng mga lutong pagkain sa labas lang ng bahay ko. Paliwanag ni Alexander. Ang galing naman. Marunong ka palang magluto. Hamo, tawagan mo lang ako sa number ko dyan sa card para maka-order na ako sa'yo ng pagkain. O baka gusto mong mamasukan sa mga negosyo ko'y, maaari din kitang matulungan. Naku, maraming salamat ho. Malaking tulong po yan sa amin ng mga anak ko. Nagpaalam na si Caroline. Nang makasakay na siya sa kanyang kotse, ay sinilip pa niya sa side mirror si Alexander. Napangiti siya. Gwapo naman kasi ito. Tall, dark and handsome kumbaga. Unang tingin pa lamang dito ay mahahalata na mabait at gentleman ito. Nung una ay malakas naman na kanyang tindahan pero dumaming kompetensya at naging matumal ang benta. Nagkasakit din ang mga bata kaya naman naubos ang konting ipon niya. Dumating ang araw na gipit na si Alexander. Naalala niya ang card na binigay ng babae sa kanya. Naalala niyang nag-alok yun ng trabaho. Tinawagan niya ito at humingi ng tulong para magkaroon siya ng maayos na pagkakakitaan. Agad naman pumayag na makipagkitang babae sa kanya. Ibinigay ni Caroline ang kanyang address at agad namang nagtungo si Alexander sa coffee shop nito. Magandang araw ho ma'am. Pasensya na ho sa abala ma'am. Magalang na bati ni Alexander. Magandang araw din. Hindi naman abala. Ito nga palang isa sa mga negosyo ko. Coffee shop to pero magtatayo ako ng restaurant. Maaari kang magtrabaho sa akin bilang cook. Kung okay lang sa'yo. Naku, okay na okay ho sa akin yan ma'am. Kaso ho, may mga anak ako. Wala akong mapag-iiwanan sa kanila. Ang totoo ho at iniwan ako ng aking asawa. Nagsawa na sa buhay mahirap eh. Biro pa ni Alexander. Ikaw nag-aalaga ng mga anak nyo? Gulat na tanong ni Caroline. Opo ma'am. Ang galing naman ano? Bakit po? Kasi ang kadalasang naririnig kong kwento ay nasa nanay ang mga bata. Ang galing mo naman. Marunong ka mag-alaga ng mga bata. Si Tony, anak ng aking asawa sa ibang lalaki. Si Angela lamang ang anak naming dalawa. Ilang beses na rin siyang nagloko. Itong huli, iniwan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Bumalik siya sa akin. Mahal ko siya dati kaya naman tinanggap ko siya. Minahal ko rin ang bata dahil wala naman siyang kasalanan sa mga nangyari. What? Pwede ka palang patayuan ng rebulto. Martir ka pala? Natatawang sabi ni Caroline. Ganun ako magmahal ma'am pero okay na din. Nagising na din ako sa katotohanan at masaya na rin naman ako sa aking mga anak. Sa kanila na umiikot ang aking mundo. Lahad ni Alexander. Ang bait mo naman. Napangiti na lamang si Caroline. Hindi naman masyado. Kayo po ma'am, may mga anak na ho ba kayo? Wala. Matagal ko nang gustong magkaanak pero hindi pa ako nabibiyayaan. Ang totoo ay may asawa ko dati. Sa Amerika kami nakatira. Doon din kami kinasal kaya naman na-divorce niya ako nang hindi ko siya mabigyan ng anak. Halata naman na biglang nalungkot si Caroline. Sorry ma'am, naitanong ko pa. Ayos lang naman. Matagal na rin yun.
Tsaka kung alam mo lang, marami rin akong hindi magandang karanasan sa buhay pag-ibig. Pero ikaw na atang pinakamartir. Naka-move on na rin ako pero gusto ko pa rin talagang magkaroon ng mga anak. Mahilig kasi ako sa mga bata. Teka, may naisip ako. Dalhin mo na lamang dito mga bata. Pwede ko silang bantayan hanggang sa makaipon ka na at may kakayahan ka ng kumuha ng yaya. Nako, nakakaya naman po sa inyo, ma'am. Nahihiyang tumanggi si Alexander. Bakit naman? Ako naman na nag-alok. Isa pa, win-win situation naman to. Makakapagtrabaho ka at ako naman ay malilibang kalarong mga anak mo. Sigurado ka, mama. Makukulit ang mga anak ko. Try me. Madalas talaga ako mag-alaga ng mga anak ng mga kaibigan at empleyado ko. Yun nga ang kabilang branch ng coffee shop ay may daycare. Halos lahat kasi ng mga empleyado ay may mga anak at nakita kong isa yun sa mga dahilan ng matalas nilang pag-absent. Kaya ayun, naglagay ako ng daycare. Malaking bagay din kasi na nakakatipid sila sa bayad sa yaya. Napakapalad naman ng mga empleyado mo, ma'am. Ang bait mo po at malawak ang pangunawa. Dumaan ang mga araw at nabuksan na ang restaurant ni Caroline. Nagtrabaho bilang cook si Alexander. Hindi naman nagsisi si Caroline sa kanyang desisyon dahil masipag, matyaga at maaasahan naman talaga si Alexander. Lumipas ang mga buwan at naging regular na cook na si Alexander sa restaurant ni Caroline. Isang araw ay nakita ni Caroline na tahimik sa Alexander sa likod ng restaurant kung saan nagpapahinga ang mga staff at crew. Oh, Alexander, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Ayos lang ako, ma'am. Napaisip lang kasi ako. Ang layo na ng buhay namin sa dati. Napakalaking tulong nitong binigay mong trabaho. Emosyonal na sabi ni Alexander. Nako, ako ngang mapalad. Napakasarap mong magluto. Madami tayong suke dahil nahanap-hanap nilang luto mo. Maasahan din kita dito sa resto. Nakakapag-focus ako sa ibang negosyo ko dahil alam ko ikaw naman ang namamahala dito. Hindi nagtagal ay naging malapit sa isa't isa sa Alexander at Caroline. Naging komportable na marahil si Caroline kaya naman hindi na din siya nahiyang humingi ng pabor dito. Alexander, may hingin sana akong pabor sa'yo. Ikaw lamang ang maasahan ko pero maintindihan ko naman kung hindi ka man papayag. Nag-aalang ang panimula ni Caroline. Ano ba yun? Gusto ko na talaga kasing magkaroon ng sarili kong anak. Pero ayoko na sanang pumasok pang muli sa isa na namang relasyon. Hindi ba't naikwento ko na sa yung nangyari sa amin ng aking asawa? Opo ma'am, naikwento mo na. Paano kita matutulungan? May gusto ka bang ipabugbog? Biro pa ni Alexander. Wala siyang kaalam-alam na may hihingin pala itong pabor na babago sa buhay nilang lahat. Magpapa-artificial insemination kasi ako. Kailangan ko ng sperm donor. Natatakot naman akong magpunta sa mga sperm banks. Natatakot ako na ba kung anong klaseng taong magiging donor ko. Lahad ni Caroline. Po? Nagulat na tanong ni Alexander. If it's too much to ask, just let me know. Hindi naman kita pipilitin. No pressure naman. Hindi naman ako napipressure. Nabigla lang ako. Pasensya ka na ako, hindi ako makasagot agad. Sana bigyan mo lang ako ng konting panahon para mag-isip. Oo naman, maghihintay ako Alexander. At kung sakali mang hindi ka pumayag ay maintindihan ko naman. Pero sana ay may consider mo rin. Ilang araw ding nag-isip si Alexander. Gusto niyang makatulong kay Caroline. Napakabait ng dalaga sa kanya at sa kanyang mag-anak. Marahil naghihirap sila ng todo hanggang ngayon kung hindi sila tinulungan ni Caroline. Binalawala na niya lahat ng kanyang pangamba. Pumayag na siyang maging sperm donor ni Caroline. Caroline, papayag na akong maging sperm donor mo. Malaking naitulong mo sa aking pamilya at ngayon ikaw naman ang may kailangan ng tulong. Nandito lang din ako para sa'yo. Madamdaming sabi ni Alexander. Nagluha agad ang mga mata ni Caroline. Ramdam ni Alexander kung gaano ito kasaya. Totoo? Baka napipilitan ka lang Biro pa ni Caroline pero tumutulong ang mga luha nito. Sabihan mo lang ako kung kailan at saan ako pupunta Oo naman. Maraming salamat uli Alexander. Masaya ako makatulong sa'yo. Huwag ka mag-alala. Gagawa naman ako ng kasunduan.
Wala ka magiging obligasyon sa aming mag-ina. Hindi kita bibigyan ng isa pang responsibilidad. Alam kong hirap ka na ngang mag-alaga sa dalawa mong anak eh. Naku, hindi naman kailangan yan. Maayos ka naman kausap eh. Lumipas nga ang ilang araw at nagpasuri na si Alexander. Matapos masigurong maayos ang kanyang kalusugan at fit siya mag-donate ay sinimulan na nila ang proseso. Nung unay hindi nakabuo ng baby sa ginawang proseso, nagkaroon ng buwanang dalaw si Caroline nang ibig sabihin ay hindi siya nabuntis. Sinubukang muli nila at sa pangalawang pagkakataon ay dinatna na naman si Caroline. Malungkot na malungkot ito at ayaw na nga niyang sumubok pang muli, pero si Alexander mismo ang nangumbinsi sa kanya na huwag mawala ng pag-asa. Baka hindi na talaga ako magiging ina. Malungkot na sabi ni Caroline nang minsang magkape sila sa veranda ng restaurant. Huwag ka nga mawala ng pag-asa. Yung iba nga 10 taong sumubok. Hindi naman sila nawala ng pag-asa. That's the point. Yung mga sinasabi mong mga yan ay magpa-partner. May suporta silang nakukuha sa kanilang mga asawa. Mag-isa lamang ako, Alexander. Pinanghihinaan ako ng loob. Minsan, parang gusto ko na lamang isukong pangarap kong maging isang ina. Huwag ka mag-alala, Caroline. Andito lang naman ako. Suportado kita ng mga bata. Subukan mo uling magpa-artificial insemination. Maalay mo, ito na pala yung panahon para magkabuo ka ng baby. Salamat, Alexander, ha? Wala yun. Muli ngang sumubok si Caroline. Nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil kay Alexander. Sumailalim muli sa artificial insemination ng dalaga. Sa pagkakataong ito ay sinamahan siya sa clinic ni Alexander. Matapos ang proseso ay naiwang nakahiga sa hospital bed si Caroline. Katabi naman niya si Alexander. Hinawakan ni Alexander ang kamay ni Caroline. Magdasal ka na sana bigyan ka na ng baby mo. Ikaw hindi naman eh. Pwede mo namang maging baby sila Tony at Angela. Naiyak si Caroline. Oh, bakit ka umiiyak? Nainis ka ba sa sinabi ko? Sorry. Hindi naman. Natuwala ako kasi nung unang 2 beses ako nagpunta dito, mag-isa lamang ako. Mas okay pala kapag may kasama. Nakangiting sabi ni Caroline. Dumaan ang mga linggo at muling nagkaroon ng dalaw si Caroline, pero ayon sa kanya ay mas maiksing itinagal nun kumpara sa normal niyang dalaw. Muling nalungkot si Caroline pero sinuportahan siya ni Alexander. Ilang araw ding napapansin ni Alexander na masama ang pakiramdam ni Caroline. Madalas din itong nagsusungit na ipinagtataka ni Alexander dahil napakabait nito sa lahat. Madalas ding mainis ang dalaga kay Alexander. May mga panahon ngang hinahampas pa siya nito o minsan ay binabato ng kung anumang mahawakan nito. Bahagya na siyang naghinala dahil malayo yon sa ugali ni Caroline. Isang araw ay nakita ni Alexander na nagsusuka si Caroline. Nilapitan niya ito pero bigla itong nahilot na tumba sa sahig. Agad namang dinala ni Alexander si Caroline sa ospital. Ilang oras ding nakatulog si Caroline at nang magising siya ay nakita niya sa tabi niya si Alexander. Ano dong nangyari sa akin? May sakit ba ako? Nag-aalalang tanong ni Caroline. Huwag kang mag-alala, Caroline. Wala kang sakit. Nakangising sabi ni Alexander. Bakit daw ako nahilot nagsusuka? May sakit ba ako? Ulcer? Vertigo? Hinawakan ni Alexander ang kamay ni Caroline. Ang kulit mo talaga. Wala kang ngang sakit. Pero sa tingin ko'y magiging mabuti kang ina. Ha? Buntis ako? Gulat na tanong ni Caroline. Oo, Caroline. Buntis ka. Masaya ako para sa'yo. Hangad kong maging masaya ka. Bumangon si Caroline at niyakap dito si Alexander. Maraming salamat sa iyo, Alexander. Medyo naghihinala na rin talaga ako na buntis ka eh. Natatawang sabi ni Alexander. Paano mo naisip? Simula nang nakilala kita ay nakikita ko nang mabait ka sa lahat. Pero itong nakaraang linggo'y nagbagong ugali mo. Ang sungit mo na sa lahat tapos sa tingin ko'y napaglilihian mo pa ako. Lagi mo ako'y naaway. Sinasaktan mo rin ako. Ilang beses mo nga akong nabato ng baso o bote. Halakak ni Alexander. Sorry ah. Hindi ko nga rin may paliwanag kung bakit inis na inis ako kapag nakikita kita eh. Ayun nga, pinaglilihian mo ako.
Malamang kamukha ko si baby paglabas niya. Naghalakakan lamang sila. Dama ni Alexander kung gaano kasaya si Caroline sa wakas ay magiging ina na din siya. Nang mag-donate ng sperm si Alexander ay napagkasundoan nila na wala naman siyang pananagutan sa magiging anak ni Caroline. Pumayag naman sila pareho pero hindi rin pala ito matitiis na Alexander. Ang sabi ng doktor ay maselan daw ang pagbubuntis mo. Mag-bedrest ka na lang muna kaya at ako nang bahala dito sa restaurant. Ani Alexander. Nakakaya naman. Nagkasundo naman tayo na wala kang magiging responsibilidad sa amin ng baby. Pero maabala ka pa. Napayuko sa hiya si Caroline. Wala yun. Caroline, hindi ka naman iba sa amin. Isa pa, malaki rin ang naitulong mo sa amin. Pabayaan mo kami naman ang tumulong sa iyo ngayon. Madamdaming sabi ni Alexander. Salamat naman sa inyo, Alexander. Naging maselan nga ang pagbubuntis ni Caroline. Iniwan ni Alexander ang mga bata sa bahay ni Caroline para may maglilibang dito at may mauutusan siya sa pag-abot ng kung anumang kailangan nito. Si Alexander na din muna ang nag-aasikaso ng mga negosyo ni Caroline. Matapos ang trabaho sa restaurant ay dumidiretso na si Alexander sa mansyon para asikasuhin si Caroline at sunduin ang kanyang mga anak. Dahil naka-bedrest si Caroline ay batid ni Alexander ang lungkot nito kaya naman gusto niya itong pasayahin. Pinaghandaan nila ng mga bata ang pagsusurpresa kay Caroline. Ang buong akala ni Caroline ay nasa resto sila pero ang totoo ay nasa bahay sila at naghahanda na. Ang mga bata ay nagdodrawing ng cards nila. Meron din silang mga bulaklak at teddy bear. Sa Alexander naman ay abala na nagluluto sa kusina ng mga paboritong pagkain ni Caroline. Kaldereta, menudo, lumpiang Shanghai at chicken curry ang ilan sa mga paborito ni Caroline. Halos kalahating araw na nagluto si Alexander. Umagang-umaga pa lamang nang dumating sila ng mga bata pero tanghali na ay hindi pa rin siya tapos. 12:00 na nang magising si Caroline mula sa kanyang morning nap at nagpatawag ito ng kasambahay para dalhan siya ng pagkain sa kanyang kwarto. Laking gulat niya nang may kumatok. Buong akala niya ay kasambahay ang papasok sa kanyang kwarto. Pasok ka manang, bukas naman yung pinto. Sagot ni Caroline nang makarinig siya ng katok. Tita! Tita! Masayang bati ng mga bata. Oh, anong ginagawa niyo dito? Sino naghatid sa inyo? Gulat na tanong ni Caroline pero masaya siyang makita ang mga bata. Hindi na sumagot ang mga bata, naghahagikikan lamang ang mga ito. Good morning, Caroline. Nakangising bati ni Alexander. Anong good morning? Tanghali na kaya? Natawa pa si Caroline. Tanghali na ba? Sorry, umaga kasi nang dumating kami dito. Hindi ko napansin na tanghali na pala. Ha? Umaga pa kayo dito? Ano ginawa niyo sa loob ng ilang oras? Di tanongin mo yung mga batang yan. Lumapit ang mga bata at iniabot ang mga ginawa nilang cards. Pati ang mga lobo teddy bear ay iniabot nila. Wow! Ginawa niyong mga to para sa akin? Maiyak-iyak naman si Caroline. Alam po kasi namin na nalulungkot at bored kayo dito sa bahay eh. Nakangiting sabi ni Angela. Thank you mga bata. Napaka-sweet niyo talaga. Emosyonal na sabi ni Caroline. Teka lang, sweet din ako. Hindi ako magpapatalo. Wait lang ha. Pilyong sabi ni Alexander at lumabas ito ng kwarto. Nagtatawanan ng mga bata. Pagbalik ni Alexander ay may dala na itong bouquet ng bulaklak. Alam kong paborito mong mga bulaklak na to. Salamat. Ang ganda ng mga bulaklak. Huwag ka munang magpasalamat. Hindi pa tapos ang mga sorpresa ko sa'yo. Muling lumabas si Alexander at pagbalik nito ay may dala na siyang tray na naglalaman ng mga niluto niya. Eto mga paborito mo. Niluto ko para sa'yo. Ang dami! At madami pa niyan sa baba. Pinalagay ko sa freezer para may ulam mo sa mga darating na araw. Binilin ko yan kay Manang. Initin na lamang nila mga yon kapag kakainin mo na. Paliwanag pa ni Alexander. Teka, rest day mo ngayon diba? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Oo, bakit? Sayang naman yung rest day mo. Imbis na magpahinga ka andito ka at nagluluto. Ano ka ba? Masaya kaming makasama ka.
Tinulungan ni Alexander na makaupo si Caroline. Masaya silang kumain at nanood pa sila ng mga cartoons. Sa kwarto na sila lahat kumain dahil bawal bumaba ng hagdan si Caroline. Matapos kumain ng dalaga at ang mga bata naman ay natapos ng manood ng cartoons. Nagpaalam ang mga ito na maglalaro sa malawak na hardin ng mansyon. Pinayagan naman sila ng kanilang ama at gusto rin naman niyang magkaroon sila ng oras para mag-usap. Alexander, salamat At naging emosyonal na naman si Caroline. Alam mo, kung bibigyan mo ako ng piso kada pasalamat mo baka mayaman na ako ngayon. Biro ni Alexander. Kasi naman, ang dami niyo nang ginagawa para lang mapasaya ako. Masaya kami na mapasaya ka. Tinulungan mo kami nung mga panahong lugmok na lugmok kami. Kaya naman ngayon, kailangan mo kami. Nandito lang din kami para sa'yo. Madamdaming sabi ni Alexander. Habang delikado pa ang pagbubuntis ni Caroline, ay nakaagapay si Alexander at ang mga anak nito. Nang ika-6 na buwang pagbubuntis ni Caroline ay naging maayos naman ang lahat. Pinayagan na siyang bumalik sa normal niyang mga gawain. Maayos ng kalagayan niyo ni baby. Stable na kayo pareho. Maaari ka nang bumalik sa mga gawain mo. Pero wag mong sasagarin ng pagod Alalay pa rin. Bili ng doktor ni Caroline. Siyempre naman Dok, konti na lamang at makikita na namin ang aming baby. Masiyang sagot ng dalaga. Napakapalad mo nga at suportado ka ng iyong mga anak at ng iyong asawa. Wika ng doktor. Nagkatinginan naman sa Alexander at Caroline at tatawa sila pareho. Matapos ang check-up ay nagdesisyon silang kumain sa isang restaurant. Kumain tayo sa favorite kong Chinese restaurant. Matagal din akong nakabedrest at tamis ko ng pumasyal. Sure ka bang kaya mo na? Okay ba kayo ni baby? Nag-aalalang tanong ni Alexander. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor, di ba? Mas okay ka pa sa doktor Halakak ni Caroline. Siyempre, iba na ang nag-iingat. Nagtungo sila sa Chinese restaurant. Miss, order ako ng hakaw, pork siomai, tausi spare ribs and orange juice. Wow, ang dami mong order Gutom ka ba? Siyempre, 2 na kami ni baby na kumakain. Oo nga pala, lumalaki na rin kasi si baby. Sorry pala kanina Napagkamalan ni Doc na asawa kita at anak ko mga bata. Kasama kasi natin sila nung mga nakaraang check-up ko kaya nakaala ni Doc kaya anak ko rin sila. Bakit ka naman magsusorry? Ang swerte ko nga at napagkamalan pa akong asawa mo. Puro ka talaga kalokohan. Seryoso naman ako. Ang swerte na magiging asawa mo. Maganda ka na at mabait pa. Ano pa nga hanapin sa'yo? Naputol ang kanilang kwentuhan nang dumating ang kanilang order. Masaya silang kumain at nagkwentuhan. Nang nabusog sila ay nagsabi si Caroline na mamimili siya ng gamit ng baby. Mauna ka na sa resto. Didiretso pa ako ng mall. Kailangan ko nang mamili ng mga gamit ni baby. Ani Caroline. Magmumall kang mag-isa? Nag-aalalang tanong ni Alexander. Oo naman. Sabi naman ni Doc okay na ako, diba? Sagot naman ni Caroline. Okay lang ba kung sasamahan na lang kita? Naalarmang tanong ni Alexander. Ha? Naku, wag na. Abala naman masyado yun. Tumanggi pa si Caroline kahit ang totoo ay na-excite siya na sasamahan siya ni Alexander. I insist. Parang hindi rin naman ako mapapakali niya na mag-isa ka sa mall. Ikaw bahala. Ayoko lang makaabala sa'yo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ka abala sa akin, okay? Namili nga sila ng mga gamit ng baby. Hindi maalis ni Caroline ang kilig sa pinapakitang pag-aalaga ni Alexander. Napaka-gentleman nito. Ang totoo ay parang nakalimutan na nga nito na hindi naman magiging kanya ang baby. Sperm donor lamang siya pero para siyang totoong ama kung mag-alala sa baby. Lingid sa kanyang kaalaman ay unti-unti rin naman palang nahuhulog ang loob ni Alexander sa kanya. Palagay naman ang loob nila sa isa't isa. Kumbaga ay para silang mag-MU, mutual understanding. Para bang ramdam nila na mahal nila ang isa't isa pero hindi nila ito pinag-uusapan. Lumipas ang ilang buwan at nanganak na nga si Caroline. Masaya ang mga bata dahil nakita nila ang kanilang kapatid. Araw-araw naman kung pumunta si Alexander sa bahay ni Caroline. Araw-araw ka talagang nandito? Hindi ka ba napapagod?
Natatawang tanong ni Caroline. Hindi naman. Nakakabala na ba ako dito? Nahiya naman si Alexander. Iniisip ko lang na baka sobra ka nang napapagod. Nagtatrabaho ka, nag-aasikaso ka ng mga bata tapos pumupunta ka pa dito bago ka pumasok sa resto. Pagkatapos ng trabaho ay dumadaan ka rin dito. Nakakapagpahinga ka pa ba? Ani Caroline. Kaya pa naman. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Masaya ako na makasamang mga anak ko. Sorry. Tila napahiya at yumuko na lamang sa Alexander. Salamat naman. Hindi ko akalaing ganito kahirap ang magkaroon ng anak. Akala ko'y kakayanin ko mag-isa. Na-appreciate ko lahat ng tulong mo. Madamdaming sabi ni Caroline. Wala yun. Handa naman akong suportahan ka. Naging magkatuwang sila Caroline at Alexander sa pagpapalaki sa bata. Maging sila Tony at Angela ay naging katuwang nila. Naging isang masayang pamilya sila. Nagdesisyon naman si Alexander na magtapat na kanyang pagmamahal kay Caroline. Mahal din naman siya nito kaya't naging magnobyo agad sila. Kontento at masaya naman sila pero bigla pa lang may darating para sirain ang kanilang masasayang plano. Isang araw na nasa restaurant sila, araw ng Sabado noon, ang mga batay naglalaro sa playground ng restaurant. Si Caroline naman ay nag-a-assist sa mga empleyado habang kalong ang sanggol. Si Alexander ay nagtatrabaho sa kusina. Pumasok si Caroline sa kusina, dala ang kanilang sanggol. Alexander, kumain ka na ba? Hapon na, parang hindi ka pa kumakain Nagmerienda naman ako pero patapos na din ako sa niluluto ko. Wala na masyadong order kaya makakapag-break na ako. Papahanda ako ng table natin sa labas. Sabay-sabay na tayo kumain kasama mga bata. O sige. Nakangiting sabi ni Alexander. Masiyang kumakain ng pamilya sa isang mahabang lamesa sa restaurant nang lumapit ang isang waiter sa kanila. Sir, gusto daw kayong makausap ng isa nating customer. Magalang na sabi ng waiter. Kumakain pa kami. Bakit daw? Iritang tanong ni Caroline. Asawa niyo daw po siya at kailangan daw po niya kayong makausap. Naiilang na sagot ng waiter. Nagkatinginan sa Alexander at Caroline. Wala akong asawa. Depensa ni Alexander na natakot agad sa matalim na tingin ni Caroline. Papa, si Mama po yata yun? Ani Angela. Hindi na nakasagot pa si Alexander. Natulala siya nang makita si Sandra na papalapit sa kanilang lamesa. Kamusta ka, Alexander? Malditang sabi ni Sandra. Anong ginagawa mo dito? Singhal ni Alexander. Asawa kita, Alexander. Wala naman sigurong masama kung dalawin kita dito at kausapin. Excuse me, akong nobya ni Alexander at itong aming anak. Hirit naman ni Caroline. Siya ba yung baby na nabuo dahil nag-sperm donor ang asawa ko sa'yo? Palaban na sagot ni Sandra. Ano ba kailangan mo? Galit na tanong ni Caroline. Gusto kitang makausap, Alexander. In private? Sabi ni Sandra, sabay titig kay Caroline. Naglakad papalayo si Sandra. Nagtungo ito sa veranda at nagsindi ng sigarilyo. Kakausapin ko lamang siya. Bakit hindi kayo makapag-usap sa harap ko? Galit na tanong ni Caroline. Hindi ko alam, Caroline. Pinipili talaga niya ako makausap. Magtiwala ka na lang sa akin. Sasabihin ko naman sa iyo ang lahat ng pag-uusapan namin. Pilit na kinakalma ni Alexander ang kanyang nobya. Mangako ka. Nag-aalalang sabi ni Caroline. Oo nga. Huwag ka nang magtampo. Okay? Sagot naman ni Alexander. Lumabas si Alexander at nadatnan na nagsisigarilyo si Sandra. No smoking dito. Pagsita niya sa dating asawa. Sus, you own this restaurant. I'm sure you can make an exception. Hindi ako may-ari ng restaurant na to. Nagtatrabaho lamang ako dito bilang cook. Pero nobyo mong babaeng yun? Hindi ko kailangan sagutin ang tanong mo. Ano bang ginagawa mo dito? Gaya ng sabi ko, mag-asawa tayo. Masama ba na dalawin kita? Mag-asawa? Hindi ba't iniwan mo kami ng mga anak mo? Matagal na tayong hindi mag-asawa, Sandra. Paalala naman ni Alexander. Pero andito na ako muli. Maaari na nating buuin ang ating pamilya. Lumapit pa si Sandra at tumawak sa balikat na Alexander. Buuin?
Wala na tayong bubuuin, Sandra. Matagal nang sira ang ating pamilya. Sinira mo na yon nang iniwan mo kami. Isa pa, mahal ko si Caroline. Pakakasalan ko siya. Galit na sabi ni Alexander, sabay tanggal ng kamay ni Sandra na nasa kanyang balikat. Hindi kayo maaaring magpakasal. Kasal pa tayo. Nakakalimutan mo na ba? Malditang sabi ni Sandra. Nag-file na ako ng annulment. Hindi ako papayag. Ilang beses mo akong iniwan. Ilang beses mo ako niloko. Hindi ba't nagkaanak ka pa nga sa mga lalaki mo? Sapat na yun para may paliwanag na walang bisa ang ating kasal. Hindi ako papayag! Pag-uulit pa nga ni Sandra. Hindi mo naman kailangan pumayag. Nakaproseso ng annulment. Habang nag-uusap sila ay sumilip sa kanila mga bata. Mga anak, halika, lumapit kayo sa akin. Nakangiting sabi ni Sandra at inilahad pa nito ang mga kamay niya na tila ba inaayang yumakap sa kanya sila Angela at Tony. Hindi lumapit ang mga bata at nakatingin lamang sila. Nakasimangot ang mga bata. Naalala pa nila nang umalis nang walang paalam ang kanilang ina. Hindi ka na nila kilala. Kahit isang beses ay hindi mo sila dinalaw sa matagal na panahon. Lahad ni Alexander. I was busy. Marami akong ginagawa. Pero hindi ko naman sila nakalimutan. Pagdadahilan ni Sandra. Joke ba yan? Nakakatawa ka kasi. Ine-expect mo ba na tatanggapin namin yung paliwanag mo? Anak mo sila. Kung gusto mo talaga silang makita, gagawa ka ng paraan. Sumbat ni Alexander. Patawarin mo na ako, Alexander. Kalimutan mo na lahat at magsimula tayo. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Bakit ngayon ka bumalik? Sa tingin mo akong may-ari ng restaurant na to? Sa tingin mo siguro ay mayaman na ako? Huwag mo naman akong pag-isipan ng masama. Maaring iniwan ko kayo noon pero hindi naman ibig sabihin nun hindi na ako pwedeng magbago. Pilit na nagpapaawa si Sandra pero kilala na ni Alexander ang ugali nito. Huli na ang lahat. May iba na akong mahal. Sino ka para tanggihan ako? Isa lang naman ako sa nasaktan at iniwan mo ng paulit-ulit. Kaya hindi mo ako masisisi kung hindi na kita kayang pagbigyan ng isa pang pagkakataon. Hindi pa tayo tapos, Alexander. Hindi ako madaling tumanggap ng pagkatalo. Padabog na umalis si Sandra na hindi man lang nito nilingon ang kanyang mga anak. Nakasimangot na si Caroline nang bumalik sa Alexander. Anong sabi ng ex mo? Ano daw ang kailangan niya? Tanong ni Caroline. Nakikipagbalikan siya sa akin. Gusto daw niya mabuo ang aming pamilya. Anong sabi ng mga bata? Baka paasahin lamang niya mga bata. Kawawa naman sila. Hindi man lamang nga niya nilapitan ng mga bata. Paano ko maniniwala na gusto niyang mabuong pamilya namin? So, anong plano mo? Kabadong tanong ni Caroline. Wala. Maiksing sagot ni Alexander. Hindi ka makikipagbalikan sa kanya? Tila nagulat pa si Caroline. Bakit naman ako makikipagbalikan sa kanya? Ikaw ang mahal ko, Caroline. Tayong bubuo ng ating pamilya. Talaga? Halos nabunutan ng tinik sa dibdib si Caroline. Bakit parang nagulat ka pa? Natatawang tanong ni Alexander. Aba, asawa mo siya. Hindi naman malabo na siyang piliin mo. Malungkot na sabi ni Caroline. Napakabuti mo sa akin at sa mga anak ko, Caroline. Ikaw ang mahal ko. At ikaw lamang gusto kong makasama sa aking pagtanda. Paano yung kasal niyo? Muling tanong ni Caroline. Inaasikaso ko ng aming annulment. Sapat na dahilan na paulit-ulit niyang panuloko at pag-iwan sa akin. Ayon naman sa aking abogado ay malakas ang laban ko dito. Mabuti naman kung ganon. Pero nagbanta si Sandra na hindi siya titigil sa panggugulo sa atin. Saan ay handa kang ipaglaban ang ating pagmamahalan? Saan ay huwag kang bibitiw? Madamdaming sabi ni Alexander, sabay hawak sa kamay ni Caroline. Maasahan mo ko, Alexander. Mahal kita at ang mga bata. Handa ko ipaglaban ka. Emosyonal na rin ito. Nagyakap ang dalawa at nagulat sila nang yakapin din sila ng mga bata. Nakikinig pa lamang nga ito sa pag-uusap nila. Mahal ka po namin, tita. Hindi po kami sasama kay mama. Hindi naman po niya kami mahal eh. Ilang beses na nga po niya kaming iniwan. Umiiyak na sabi ni Angela. Ikaw pong mahal namin. Mahal mo po kami at mahal mo po si tatay.
Si nanay po lagi lamang pinapayak at sinasaktan si tatay. Hindi po kami papayag na bumalik siya. Sabat naman ni Tony. Huwag ganun, kids. Dapat mahal niyo pa rin siya kasi siya ang tunay na ina niyo. Wala kayo kung hindi dahil sa kanya. Mabait na sabi ni Caroline. Hindi naman po kami galit sa kanya at mahal din po namin siya. Pero mas mahal ka po namin at hindi po kami sasama sa kanya. Paglilinaw naman ni Angela. Mahal na mahal ko rin kayo na para kong tunay ng mga anak. Madamdaming sabi ni Caroline. Naging handa naman sila sa kung anong maaaring gawin ni Sandra. Alam nila na hindi ito titigil hanggat hindi sila nasisira bilang isang pamilya. Minsan ay sinadya ni Sandra na pumunta sa resto dahil alam nito na wala si Alexander. Si Caroline talaga ang kanyang sadya. Hoy! Babaeng malandi! Paano ka nakakatulog sa gabi na alam mo may sinisira kang pamilya? Galit na sabi ni Sandra. Excuse me? Matagal mo na silang iniwan, diba? Matagal nang single si Alexander nang dumating ako sa buhay nila. Wala akong sinisirang pamilya. Depensa naman ni Caroline. Pero alam mo kasal kami at may mga anak din kami. Hirit ni Sandra. Hindi ba't anak mo si Tony sa ibang lalaki? Iniwan mo si Alexander at tinanggap ka lang niya uli pero ilang beses mo pa siyang niloko. Paano mo sasabihin ng gulo ko? Palabang sabi ni Caroline. Kinagamit mo lang din naman si Alexander, di ba? Ginamit mo lang siya dahil desperada kang magkaroon ng anak. Ganti ni Sandra. Humingi ako ng tulong sa kanya para magkaroon ng anak. Pero hindi ko siya ginamit. Nahulog ang loob ko sa kanya at ganun din naman siya. Minahal namin ng isa't isa. Pero hindi tulad mo. Mahal ko sila at hindi ko lolokohin sa Alexander. Tapat ako sa kanya. Mahabang sabi ni Caroline. Siya ba tapat sa'yo? Paano kung ginagamit ka lamang niya dahil marami kang pera? Malditang tanong ni Sandra. Hindi ganyan ang pagkatao ni Alexander. Sorry pero kapag naikasal kayo, ay hihiwalayan ka din niya. Gusto lamang niyang maging legal kayong mag-asawa para magkaroon siya ng karapatan sa pera at mga ari-arian mo. Yan ang totoo. Lahad ni Sandra. Hindi ako maniniwala sa isang tulad mo. Sinisira mo lamang kaming dalawa. I'm sorry to disappoint you pero handa naming ipaglaban ang pagmamahalan namin. Sagot ni Caroline na pilit nagpapakatatag. Dumukot si Sandra sa kanyang bag ng isang malaking sobre at inilabas ang mga larawan nila ni Alexander. Nakikita mo to? Tanong ni Sandra sabay taas ng mga larawan. Bakit kayo may larawan ni Alexander? Naalaramang tanong ni Caroline. Naalala mo nung isang araw na nagpaalam siya sa'yo na may aayusin siyang mga dokumento? Nagkita kami at magkasama kami. Nagkasundo kami na aayusin na namin ang aming pamilya. Pero hihintay lang daw niya na maikasal kayo at makakamkam niya mga ari-arian mo. Nag-imbento pa na kwento si Sandra. Nagpipigil na maiyak si Caroline. Ayaw niyang makita ni Sandra na naaapektuhan siya sa mga sinasabi nito. Kung totoo yan, bakit mo naman sasabihin sa akin, Aber? I'm just doing you a favor. Sinasagip pa nga kita sa heartbreak at paghihirap. Hiwalayan mo na siya para mapaagang pag-aayos namin sa pamilya namin. Makakaligtas ka rin sa masamang plano niya. Win-win situation, diba? Sabay kindat pa ni Sandra na tila nangungut siya. Nagmamatigas naman si Caroline. Hindi yan totoo. Bulag ka ba? Tingnan mo tong larawan. Niyayakap niya ako sa larawan na to. Sa isang larawan naman ay magkahalikan kami. Hindi ba yan ang suot niya nung isang araw na nagpaalam siya sa'yo? Giit pa ni Sandra. Masamang-masama ang loob ni Caroline. Umalis si Sandra na tatawa-tawa pa. Agad naman itong umuwi na kanyang bahay. Dali-dali siyang nag-impake ng mga gamit nila ng baby. Nagtiwala ako sa kanya pero niloko rin niya ako. Wala siyang ipinag-iba sa fiancé ko at sa dati kong asawa. Puro sila manloloko! Bulong ni Caroline sa kanyang sarili habang umiiyak at nag-aayos na kanilang mga gamit. Pagkapanganak pa lamang ng sanggol ay naayusan niya ang mga dokumento nito dahil at one point ay naisip niyang sa Amerika sila maninirahan. Dinala niya ang kanyang anak at agad silang lumipad papuntang Amerika. Pagdating na Alexander ay wala nang mag-ina sa resto. Nasaan sila, Caroline? Kabadong tanong na Alexander sa kanyang mga tauhan.
Hindi ko po alam. Bigla pong umalis kanina eh. Iyak po ng iyak. Sagot ng isang waiter. Bakit umiiyak? May nangyari ba sa baby? Muling tanong na Alexander. Parang wala naman po. Dumating po kasi yung dati niyong asawa dito. Nag-usap lang sila tapos umalis na din po yung babae. Pero doon na po nagsimulang umiyak si ma'am. Tapos umalis na po. Baka po nasa bahay na. Paliwanag ng waiter. Sige, pupuntahan ko na lang siya sa bahay. Mauna na ako ha. Kayo nang bahala dito. Tawagan niyo lang ako pag may problema. Ani Alexander at humahango si Tong nagtungo sa mansyon. Pagdating sa bahay ni Caroline ay wala din ito. Sabi ng mga kasambahay ay bigla daw nag-impake at umalis kasamang baby. Andito na ba ang Ma'am Caroline niyo? Wala na po, nag-impake po't umalis. Sagot ng kasambahay. Nag-impake? Bakit? Naalarmang tanong ni Alexander. Hindi po namin alam eh. Bigla po dumating dito at humahangos. Iyak po ng iyak. Nagmamadali din yung nag-impake at nagpahatid sa airport. Paliwanag ng kasambahay. Halos gumuhong mundo ni Alexander. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang kanyang mag-ina. Wala siyang alam na pupuntahan ng mga ito. Naisipan niyang makipagkita kay Sandra. Masayang-masaya ito nang dumating sa bahay ni Alexander. Agad itong yumakap sa kanya. Sabi ko na nga ba't si Caroline lang talaga ang hadlang sa pagbabalikan natin? Masayang sabi ni Sandra at agad itong yumakap sa dating asawa. Nagpumigla si Alexander at kumawala sa yakap ni Sandra. Hindi ako nandito para makipagbalikan sa'yo. Hindi na ako babalik sa'yo. Nalino ko na yan, di ba? So, bakit ka nandito? Nasaan ang mag-ina ko? Abay malay ko. Bakit sa akin mo sila hinahanap? Ang sabi ng waiter namin na dumating ka daw sa resto. Pag-alis mo'y nakita nilang umiyak si Caroline. At ngayon hindi ko na sila makita. Anong ginawa mo? Wala akong ginawa. Hindi ba't sign na yan? Panahon na para magkabalikan tayo. Sa uling pagkakataon, ulitin ko sa'yo Sandra. Hindi na ako babalik pa sa'yo. At kapag nahanap ko si Caroline, magpapakasal na kami. Lubayan mo na kami. Galit na umalis si Alexander. Naiwang umiirap na lamang si Sandra. Masaya na rin siya dahil nalaman niya na nasira niya ang pagsasama ng dalawa. Habang wala ang mag-ina, ay pinilit pa rin ni Alexander na patakbuhin ang mga negosyong iniwan ni Caroline. Siya din ang nag-aasikaso sa mga bata pero hindi siya tumigil sa paghahanap ng paraan para matunton si Caroline at ang kanilang anak. Napagdesisyonan na lamang niya na kumuha ng private investigator. Makalipas ang ilang linggo ay dumating ang investigador dala na ang impormasyon ng mag-ina. Boss, nasa New York ho si Miss Caroline kasamang baby nyo. Meron siyang apartment at doon sila tumutuloy ng baby nyo. Andiyan na ho sa sobrang phone number at address sa apartment na yon. Paliwanag ng private investigator. Maraming salamat. Meron ka bang kakilala na makakatulong sa akin para makakuha agad ng tourist visa? Tanong ni Alexander, nakabado dahil ni passport nga ay wala siya. Alam niyang malaking gagastusin para makarating siya ng Amerika pero handa siya kahit pa masimot ang kanyang ipon. Kailangan niyang mahanap ang kanyang mag-ina. Madali lang yan boss, meron tayong mga koneksyon. Basta't kaya mong magbayad ay matutulungan kita. Sagot ng private investigator. Malaking halaga ang hiningi ng lalaki mula kay Alexander. Halos masimot ang kanyang ipon pero lahat ay gagawin niya para lamang mabawing kanyang mag-ina. Iniwan na muna niya sa mansyon sila Tony at Angela. Mga anak, magpapakabait kayo dito ha. Sila manang na ang bahala sa inyo. Pasensya na kayo kung kailangan ko kayong iwan muna dito. Kailangan ko mahanap ang tita niyo at si Bunso. Mahabang paliwanag ni Alexander. Huwag ka mag-alala, Tay. Naintindihan naman po namin. Gawin niyo po lahat para makasama na uli natin sila. Tay, masaya na po kasi kami dati dahil buo ng pamilya natin. Emosyonal na sabi ni Angela. Huwag kayong mag-alala mga anak. May awa ang Diyos. Mabubuo din ang pamilya natin. At niyakap niya ang kanyang mga anak. Agad nga nagtungo sa Amerika si Alexander. Pinuntahan niya ang address na binigay ng private investigator pero walang tao doon. Naghintay siya sa labas ng apartment ni Caroline at nang makita niya ang mag-ina na galing sa grocery ay agad niya itong nilapitan. Nasa stroller si Baby Annie at may bit-bit na grocery si Caroline. Caroline, kamusta kayo ng baby?
Kabadong tanong ni Alexander. Gulat na gulat ito na makita ang kanyang nobyo. Alexander? Anong ginagawa mo dito? At paano ka nakapunta dito? Wala ka namang visa ah. Lahat ay kaya kong gawin para sa iyo at sa anak natin. Wow ah, ngayon mo pa yan sasabihin? Pagkatapos ng ginawa mong panloloko sa akin? Hindi kita niloko, Caroline. Hindi ka mo? Ano tawag mo dun sa mga larawan na hawak ni Sandra? Ikaw yun, di ba? Pinasuri ko mga larawan na yon at hindi edited na ba ngayon? Talagang nagkita kayo ng babaeng yon behind my back. Umiiyak na sumbat ni Caroline. Wala naman akong sinabi na hindi kami nagkita. Totoong nagkita kami. Ang sabi kasi niya sa akin ay makikipag-areglo na raw siya para tigilan na niya tayo. Akala ko hihingi lamang siya ng pera. Papayag na ako ibigay sa kanya lahat ng meron ako. Basta lubayan na lamang niya tayo. Nagulat nga ako na hindi siya humingi ng pera. Niyakap niya ako tinalikan. Naitulak ko pa nga siya para lang maiwasan ang halik at yakap niya. Pero syempre hindi na niya binigay sa iyo mga larawang yun. Ang binigay lamang niya yung kuha na mukha kaming naghahalikan at nagyayakapan. Niloloko ka lang niya, Caroline. Mahabang paliwanag ni Alexander. Nang matigas pa rin si Caroline. Hindi ako naniniwala sa'yo. Akala ko ba'y handa ka ipaglaban tayo? Akala ko ba'y magiging matibay tayo? Paano kita ipaglalaban kung gusto mo naman yung ginagawa niya? Huwag mo na akong kausapin. Tumabi ka dyan. Papasok na kami ng apartment. Masyadong malamig dito. Giniginaw ng baby. Wala nang nagawa si Alexander kung hindi tumabi at pabayaan silang makapasok. Lingid sa kaalaman ni Caroline ay nasa labas lang ng apartment niya si Alexander. Binaliwala ni Caroline na nasa labas lang ng apartment niya si Alexander. Nagligpit siya ng bahay, nagluto at nakipaglaro sa baby. Nang gabi na ay nilinisan niya ang baby at natulog na sila. Nang gumising siya na madaling araw ay napasilip siya sa bintana at laking gulat niya nang makita na nandun pa rin si Alexander. Binuksan niya ang pinto at kinausap ang kanyang nobyo. Nababaliw ka na ba? Bakit nandyan ka pa rin? Ang lamig-lamig dito. New York to Alexander, hindi Maynila. Galit na sabi ni Caroline. Ayoko umalis dito. Kasi baka mawala ka na naman ng walang pasabit. Hindi na kita matagpuan. Hindi kita niloko. At hindi ako papayag na mawala ka muli sa akin. Isa pa eh. Natigil si Alexander sa pagsasalita. Isa pa ano? O wala. Maiksing sabi ni Alexander. Ano nga? Giit pa ni Caroline. Sinabi na ngang wala. Napairap na lamang si Caroline. Halika na nga. Pumasok ka dito bago ka pa mamatay sa lamig dyan. Dali-dali namang pumasok ng apartment sa Alexander. Naupo siya sa sofa at inabutan naman siya ni Caroline ng mainit na kape. Grabe nga ang lamig dito. Walang sinabing Tagaytay at Baguio. Biro pa ni Alexander. Yung totoo, wala kang pera pang bayad sa hotel ano? Prangkang tanong ni Caroline. Naubos kasi lahat ng pera ko sa private investigator na humanap nitong address mo. Malaki din kasi yung binayad ko sa kanya sa pag-asikaso ng visa at plane ticket ko papunta dito. Nahihiyaman ay umamin na din sa Alexander. Oh my gosh, naubos ang ipon mo no? You're crazy. Ang tagal mong inipon ng perang yan. Gusto mo bang maghirap muli? Nakaramdam siya ng awa dito. Masakit para sa akin na maghirap muli. Pero mas hindi ko kakayanin na mawala kayo ni baby sa akin. Caroline, maniwala ka sa akin. Hindi kita kayang lokohin. Sa tingin mo ba ay pagpapalit ko lahat ng meron tayo? Para sa babae na paulit-ulit ng lokot na nakit sa akin? Malay ko ba? Asawa mo yun eh. Nagpakatanga ka sa kanya kasi mahal na mahal mo siya. Ano bang laban ko dun? Emosyonal na sabi ni Caroline. Caroline, ikaw ang mahal ko. Ikaw na ang buhay ko. Tapos na ang kwento ng buhay namin ni Sandra. Ina pa rin siya ng aking mga anak pero hanggang dun na lang yun. Promise? Lumuhod si Alexander at naglabas ng singsing. Naubos sa visa at plane ticket ang pera ko. Kaya mumurahin lamang ang nabili kong singsing. Papalitan ko na lang to kapag nakaipon na ako uli. Natatawang sabi ni Alexander. Will you marry me, Caroline? Paano mo ako papakasalan eh? Kasal pa nga kayo ni Sandra. Umirap na tanong pa ni Caroline.
Nung pinaimbestigahan ko kung saan kita mahanap ay pinaisikaso ko rin ang kasal namin ni Sandra. It turned out, puro false information ang mga ginamit niya sa aming kasal. Kaya hindi legal ang aming kasal. Maaari tayong magpakasal kahit bukas sa bukas din. Wow, bukas agad? Excited? Humahagalpak na tawa ni Caroline. At talaga ako. Abay, baka iwan mo na naman ako. Wala na akong pambili ng tiket para hanapin ka. Naiiling na biro ni Alexander. Tumayo si Alexander at niyakap niya ng mahigpit si Caroline. Magtiwala ka lang sa akin. Mahal na mahal kita at hindi kita lulukohin. Kahit na kailan. Promise yan Oo naman. Promise. Cross my heart. Nagtatawanan ng dalawa nang marinig nilang umiiyak si baby. Nako, umiiyak ang anak mo. Namiss ka ata. Nanatili pa sila ng 2 araw sa New York para mamasyal at mamili ng mga pasalubong kina Tony at Angela. Tuwang-tuwa ang mga bata nang umuwi si Alexander na kasama si Caroline at baby Annie. Yay! Yay! Tita! Andito na po kayo ulit ni baby Annie! Masiyang salubong ni Angela. Tita, bati na po ba kayo ni tatay? Tanong naman ni Tony. Oo, bati na kami ng tatay niyo at hindi na ako aalis pang muli. Sabi nito, sabay yakap sa mga bata. Ilang araw din niyang hindi nakita mga bata at talaga namang namiss niya ang mga ito. Yay! Yay! Sabay na sigaw ni Tony at Angela. Hindi lang yan mga anak. Ikakasal na kami ng tita niyo. Nakangiting inanunsyo ni Alexander ang tungkol sa kanyang proposal. Wow! Talaga po? Masaya po kami na magiging totoong tita nanay ka na po namin. Ani Angela. Masaya din akong maging nanay niyong mga bata. Maluha-luha naman si Caroline. Inasikaso nila agad ang kasal. Inilihim na muna nila ang tungkol dito para maiwasan na guluhin na naman sila ni Sandra. Pawang mga kaibigan lang muna nila ang kanilang sinabihan. Dumating na ang araw na kanilang kasal. Masayang-masaya si Caroline habang naglalakad siya papunta sa dulo ng altar kung saan naghihintay si Alexander. Pati mga bata ay masaya dahil sa wakas ay mabubuo na ang kanilang pamilya. Na makarating sa harap ng altar si Caroline ay bigla namang dumating si Sandra. Itigil ang kasal! Sigaw pa nito. Bakit mo gustong pigilan ang kasal na to, iha? Tanong ng matandang pare. Kasal pa kami ng lalaking yan! Hindi siya maaaring ikasal sa malanding babae niya. Hindi siya maaaring ikasal sa malanding babae na yan! Panay sigaw ni Sandra. Hindi legal ang ating kasal. Puro maling impormasyon na nilagay mo sa ating marriage contract. Pati ang edad, pangalan at pirma mo ipineke mo. Sa tingin ko, hindi ka pa handa ng panahon ikinasal tayo. Kaya pineke mo na lamang yun. Lahad ni Alexander. Hindi totoo yan! Hindi ka maaaring magpakasal sa babaeng yan! Tayo nararapat sa isa't isa! May mga anak tayo! Ani Sandra. Dito na nagsalita ang mga bata. Nanay, tama na po. Pabayaan mo na po kaming maging masaya. Hayaan mo na po si tatay na maikasal kay Tita Caroline. Nagmamahalan naman po sila eh. Pakiusap pa ni Angela sa kanyang ina. Anak, bubuuin namin ang tatay mong pamilya natin at magiging masaya tayo. Pambobola pa ni Sandra. Hindi ka po masaya sa amin kaya lagi mo na lang po kaming iniiwan. Hayaan mo na lang po kaming maging masaya, nanay. Si Tony naman ang nakiusap. Nag-brainwash mo na pati mga anak ko? Napakawalang yaman talagang babae ka! Nagwawala na si Sandra. Bigla itong dumukot ng barel mula sa kanyang bag at itinutok yon kay Caroline. Kailangan mo nang mawala para wag mong mahadagan ang pamilya namin! Binaril ni Sandra si Caroline pero hinarang ni Alexander ang kanyang katawan para protektahan ang kanyang bride. Tinamaan siya sa likod at saka bumagsak sa sahig ng simbahan. Nagimbal si Sandra. Hindi naman niya gustong saktan ang ama ng kanyang mga anak. Tumakbo ito para tumakas pero hinuli siya ng mga taong bisita sa kasal. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis at dinala na nila si Sandra. Dumating din naman agad ang ambulansya at dinala na sa ospital si Alexander. Iyak nang iyak ang mga bata. Pilit namang nagpapakatatag si Caroline para sa mga anak nila. Tita,
Mamamatay na po ba si tatay? Umiiyak na tanong ni Angela. Hindi anak, mahal tayo ng tatay niyo kaya sigurado kung lalaban siya para sa atin. Magdasal kayong mga anak. Umiiyak na rin si Caroline. Sumunod sa ospital si Caroline dalang sanggol at sila Angela at Tony. Suot pa niyang wedding gown niya na puro dugo ni Alexander. Ilang oras din ang tagal ang operasyon. Malapit daw kasi sa puso at baga ang tama ni Alexander. Komplikadong operasyon. Mabuti na lamang at madaming eksperto at magagaling na doktor sa ospital na pinagdalhan kay Alexander. Madaling araw na nang matapos ang operasyon. Nilapitan ng doktor si Caroline. Mag-isa na lamang siya naghihintay sa labas ng operating room. Ang mga bata ay natutulog na sa private room kung saan ililipat si Alexander matapos ang operasyon. Mrs. At tinapik pa ng doktor sa balikat si Caroline para magising siya. Ay, sorry po, Dok. Nakatulog ako sa pagod at pag-iyak. Paliwanag pa ni Caroline habang pupungas-pungas pa ito. Ayos lang ho. Naintindihan ko naman. Kayo ho ba ang misis ng pasyente? Tanong ng doktor. Actually, hindi pa po ako misis ng pasyente. Hindi po naituloy ang kasal namin dahil nabaril siya. Malungkot na lahad ni Caroline. Huwag ka mag-alala, iha. Sa tingin ko naman matutuloy pa rin ang kasal niyo. Nakangiting sabi ng doktor. Talaga, Dok? Tumango ang doktor. Maayos na siya. Inilipat namin siya sa recovery room kanina. Stable na siya kaya naman ililipat na siya sa private room. Napakapalad ng iyong asawa. Napakalapit sa kanyang puso at bagang dinaanan ng bala. Kung nausog lang yun ng konti, baka hindi siya umabot dito sa ospital. Mukhang destiny niyong ikasal talaga. Biro pa ng doktor. Napangiti naman sa tuwa si Caroline. Salamat po, Dok. Na makaalis ang doktor ay napapikit na lamang si Caroline at bumulong siya ng maiksing panalangin ng pasalamat. Nagulat siya nang inilabas na si Alexander. Nakasunod lamang siya habang itinutulak ang stretcher papunta sa private room ni Alexander. Halos 2 araw ding walang malay si Alexander. Matagal at mabusisi ang kanyang naging operasyon, kaya naman kinailangan na kanyang katawan ang mahabang pahinga at pagtulog. Nang magising na ito, ay nakita niyang nakaupo sa tabi niya si Caroline. Anong nangyari? Tanong ni Alexander. Nabaril ka ni Sandra. Mahinahong sabi ni Caroline. Nasaan na si Sandra? Halos bulong na lamang ang boses ni Alexander. Nakakulong na si Sandra. Muntik ka na niyang mapatay. Nagsimula nang maging emosyonal si Caroline. Kamusta ka? Hindi ka ba nasaktan? Kamusta ang mga bata? Dire-diretsyong tanong ni Alexander. Kahit bumubulong lamang ay halata ang pag-aalala nito sa mga anak niya. Maayos at ligtas naman kaming lahat. Ikaw lang nabaril. Alexander, ako naman talagang babarilin ni Sandra. Bakit mo ba hinarang ang sarili mo? Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung may masamang nangyari sa'yo. Halos sumagulgol na si Caroline. Natroma ito sa nangyaring barilan. Hinawakan naman ni Alexander ang kamay ni Caroline. Bakit pa nagulat ka pa? Hindi ba't nangako na ako sa'yo? Namamahalin, aalagaan at puprotektahan kita habang buhay ako. Ganun kita kamahal, Caroline. Mahal na mahal rin kita, Alexander. Ani Caroline. Ayon sa mga doktor ay kailangang manatili sa ospital ni Alexander ng 1 hanggang 2 linggo. Nang minsan na galing sa resto si Caroline, ay dali-dali siyang pinabalik ng ospital. Kabadong-kabado siya sa pag-aakalang may nangyaring masama kay Alexander. Laking gulat niya nang makabalik siya sa ospital. Nandun sa private room ni Alexander, ang 6 sa pinakamalalapit nilang kaibigan. Andun din ang mga anak nila at ang pare. Anong meron dito? Gulat na tanong ni Caroline. Hindi ko na kasi mahihintay pa na makalabas ako ng ospital na to. Baka matagalan pa kapag inayos nating muling ating kasal. Kaya naisip ko na dito na lamang kita papakasalan. Madamdaming sabi ni Alexander. Ang kulit mo talaga. Kung ano nung naiisip mo, no? Naiiyak na sabi ni Caroline. Mahal na mahal nga kasi kita. Kaya gusto na kitang pakasalan ngayon na mismo. Ani Alexander.
Sige na nga, biro pa ni Caroline. Ikinasal nga sila ng pari sa mismong private room ni Alexander. Na makalabas naman ng ospital sa Alexander ay nasikaso rin nila ang kanilang church wedding. Hindi na nakapanggulo pa si Sandra, pero mas naging maingat sila sa kanilang church wedding. Kumuha na sila ng mga bodyguards at mga security guards. Masayang-masaya ang bride at groom nang sa wakas ay naikasal din sila sa simbahan. Ang totoo, ayaw na nga sana ni Caroline na maikasal sa simbahan. Okay na daw siya sa kasal nila sa ospital, pero nagpumilit si Alexander na pakasalan sa simbahan ng kanyang asawa. Ito daw ang deserve ng mabuting taong tulad niya. May mga tao talagang paulit-ulit nananakit. Mapalad si Alexander dahil dumating sa buhay niya ang tulad ni Caroline na mabait, tapat at mapagmahal. Mapalad din naman si Caroline dahil mahal na mahal siya ni Alexander. Dumaan ang mga taon at nang malaki na sila Angela, Tony at Bunso ay muling nabiyayaan ng supling sina Alexander at Caroline. Madami man silang pinagdaanan sa buhay. Sa huli ay naging masaya pa rin naman sila.